Hello, magandang araw. Dadako na naman tayo sa panibagong lesson sa statics of rigid bodies. So ito nga po yung moment of a force and couples. Ano nga ba ang moment? So yung moment of a force is introhan ko sa pamamagitan ng video na to. Imagine itong girl may hawak na tennis ball with a string. Yan po yung kanyang rotation. So, na-imagine nyo na yung bola umiikot, okay, with a string na tawagin nating radius niya, okay, para itong radius niya mula sa center point creating a circular motion, or the force in the ball is or has a moment, no, about the center point. So ganun yung description niya. Okay, so ngayon there are two possible effects a force acting on a rigid body can do. It is the ability to translate and rotate. So, yun nga yung ating introduction doon. Now, if we define the force now or the moment of a force now, it is generally defined as the product of the magnitude of the force by the perpendicular distance from the point to the line of action of the force. Okay? So, parang ganito. That is the force, and rotating about the center point. Ito yung center point. Okay? So, yung rotation na yun is called the moment of the force. So, yung ating distance, perpendicular distance, okay, to the force on its line of action is called the moment arm. So, pag binultiply daw natin yung force tapos yung moment arm, yun na yung moment. Okay? So, moment is equal to force times the distance. Okay? Perpendicular distance. Gets natin yun? Sige. So, ngayon, another illustration for you. For example, this illustration A. So, it's about to rotate the level arm from a certain point. And letter B also shows a rotation, an act of rotation, the rotating the level arm. Now, pareha silang iikot. Ang tanong, saan sa kanilang dalawa yung mas madaling iikot or mas madaling paikutin? Okay? So, maybe you will say that letter A. Okay? Why? Bakit? Bakit nyo nasabi na mas madaling ikutin ito? Kasi, unang-una, kung ang dalawang elements lang ng moment ang kukunin natin, the force and the distance, letter A will give you a larger moment or larger rotation. Why? Kasi yung distance dito or perpendicular distance ng F ng force sa rotation na to is larger than this letter B. Why? Kasi ang perpendicular distance ni F dito sa letter B is d prime is equal to d sine theta, or is just the leg of the right triangle. As you can see, mas maiksi yung perpendicular distance ni B kumpara sa perpendicular distance ni A. So, the letter A will give you the bigger moment. Kaya mas madali siya. Kaya imagine nyo, yung mga mahaba ang handles ng poso, for example, okay, ng poso para magkikib ng tubig, mas madaling magpuwersa, di ba? Kumpara sa maiiksi yung handles. Imagine nyo rin yung martilyo. For example, martilyo na magbubunot ka ng isang pako. So, mas mahaba ang handle ng martilyo mula dun sa kamay mo, okay, na magbibigay ng force. Mas madali mong hugutin yung pako kaysa mas maiksi yung handle ng martilyo. Na-imagine nyo? So, meron pa ako isa dito. Letter C. For example, paano naman yung direksyon o paano naman ang movement nitong level arm kapag ganito ang kanyang puwersa? So, pahila. So, the direction of the force is along the line of action to the point O. So, ibig sabihin, kahit hindi gumagalaw ito,
parang nakikita mo na hindi talaga 'to iikot. Tama? Kasi hinihila niya, eh. So, hindi iikot 'yan. Therefore, zero ang moment nito. Why? May force ka, pero wala kang perpendicular distance. Zero. About 0.0. Therefore, zero ang moment nito. Okay? So, tandaan lang natin ang formula. Moment is equal to force times distance. Itong dalawa lang kailangan para makakuha ka ng moment. Wrench na nagta-tighten ng nut, for example. So, if you input a 17 Newton, about 37 degrees mula dun sa level arm ng wrench. Okay? So, paano ang tendency ng ikot niya? So, meron tayong 25 centimeters yung handle mula dun sa point. So, ang tendency umikot nito, okay, ay pa counterclockwise. Counterclockwise. So, ano magiging result nito? So, ibig sabihin ba, yung 17 is ita-times ko sa 25 para makakuha ng moment? Okay, that's wrong. Mali. Dapat kunin natin yung perpendicular distance, no? Ito, mula sa point of rotation papunta sa line of action ng force. Yun yung definition ng moment. Papunta sa line of action. So, ito yung line of action ng force. So, if you uh, transfer, okay, or move the force mula dito, okay, pwede natin siyang imagine na tumatapat siya dun sa point of this rotation. So, ito yung kailangan natin na distance. Hindi yung 25. Okay? So, this principle of moving the force in its line of action is called the principle of transmissibility. Okay? Principle of transmissibility. Transmissibility. So, that is legal, no, about its line of action. Kumbaga, hindi pwedeng umalis yung force dyan sa release niya. Kumbaga, no? So, we need to get this D. Okay? So, perpendicular distance doon sa, so, i-measure natin to. Okay? So, kung i-measure natin yun, yan, magkano yun? So, it's like geometry na. So, triangular na lang yun. No? For example, another example is ito. So, kung kukuha tayo ng moment of a force, the force is 100. So, paano natin kunin yung moment niya? Mukhang naiisip nyo na naiisip ko. So, tama. Ita-times mo lang si 100, okay, doon sa distance, perpendicular distance niya, about 0.0. So, it's like, yung 2 na to is the radius, tama, of a circle. So, kung titignan nyo, yan, downward yung force natin, ang tendency niyang umikot ay pag ano, about 0.0. Hindi siya pwedeng umikot pag ganun. Okay? Imposible yun. Kaya tignan nyo yung line of action ng force. Okay? So, kung fix ang rotation niya, para siya nakatali. Okay? Kung fix yung tali sa kanya, so hindi pwedeng kumawala yung 100 papunta sa kabila. Kasi nakatali siya. Ganun natin i-imagine. So, ibig sabihin, iikot yung force ng 100 tangent to the circular motion. So, ito nga yung radius niya. Dapat perpendicular. Yun yung rule. Dapat perpendicular. So, ano yung magiging perpendicular distance niya mula point O is 2 meters. So, tama kayo dun. So, 100 times 2, 200 Newton meter. So, ang unit natin sa moment ay Newton meter. The force unit and the distance unit. So, Newton meter. Depende sa given yun, ha? Tapos, ilalagay natin yung symbol ng kanyang rotation. Clockwise. Okay? So, dapat merong symbol. Tapos, pag sinusulat natin yung moment of a force, M, about O, kung saan umikot. About O. So, MO is equal to 200 Newton meter clockwise. Okay? Gets natin yun. Next. So, like another one. Kung titingnan nyo, okay, ang daming distance.
Okay? May 2 meters, may 0.75. Pero stick ka doon sa concept. What is the moment of 50 Newton about 0.0? Okay? So, mayroon kang force, 50 Newton. Distance na lang ang poproblemahin mo. So, kung stick ka sa concept, perpendicular distance about 0.0 on its line of action. So, ito yung line of action ng 50 Newton. So, sabi ko nga, principle of transmissibility, pwede mo itapat yan dito sa point niya kung saan siya iikot. So, hindi mo iisipin na yung distance is 2. Wrong. Dapat yung perpendicular distance niya mula sa point O, which is 0.75. So, paano siya iikot? O parang magro-rotate ka ngayon na parang yung tennis ball. Naalala mo? Ito yung point of rotation. So, iikot siya. Dahil ganun yung direction ng arrow niya, so pag ganun, pag ganun, yan, di ba? Iikot siya. So, another clockwise yun. Okay? To solve that, 50 times 0.75. 37.5 Newton meter clockwise. Okay? So, palagay ko, lalong gumagaan na ngayon. So, next, yan, medyo bigyan natin ng twist yung level arm. So, medyo nagkaroon na siya ng ganito. As you can see, okay, nagmamatter lang dito is what is the distance sa ngayon, no? So, meron kang 60 pounds. This time, 60 pounds. May line of action siya horizontally going to the right. And you have to get the moment at about 0.0. So, ano ang moment niya? So, yan. Technically, hindi mo iisipin ulit yung 3 feet as your distance or even the 1 foot. Kasi hindi yan perpendicular distance mula sa 60. Using principle of transmissibility, pwede natin siya itapat dito para mas madali mong tingnan. So, ito yung 60 pounds. Ito yung kanyang distance perpendicular. Anong value niya? Okay. Yan yung 1 sine 45 degrees. Ayan. Isipin mo, meron kang right triangle dito. Ito yung 1 foot hypotenuse. Ito yung angle mo, 45. And kunin mo lang yung sine 45 ng 1. Ito yung distance nun. So, okay? So, kaya ang sagot is 60 times 1 sine 45 is equal to 42.2. And this time, English units tayo pounds, foot. And huwag natin kalilimutan yung rotation symbol. This time, ang ikot niya, counterclockwise. Kasi yung force is going to the right. And imagine, nagpapaikot ka ng isang bagay na may radius na d. Yan. So, parang ganun yung punta nung ikot niya. Okay, imposibleng gumanon yan Imposibleng clockwise yan. Kasi ang tali nakapunta dun sa point O. Nasusundan? Yun. So, another. Meron pa tayo ditong nakatayo naman. Okay? Moment of a force about 0.0. So, si 7 kN naman is going to the left. Okay? So, kaya mai-intimidate sa drawing Okay? Tingnan nyo lang mabuti. So, paano ba ang direksyon niya at paano siya iikot sa 0.0? So, kuha lang tayo ng perpendicular distance niya. Baka isipin mo ito yung perpendicular distance niya. No. Okay? So, imagine, napakadali. Obvious na. So, ang kanyang perpendicular distance is 4 minus 1. 3. So, ito yun. So, iikot yan. About 0.0 na parang counterclockwise. Counterclockwise nga. So, it's just 7 times 3. 21 kilonewton meter counterclockwise. Okay? Next. So, ito lang naman level arm na to. Hindi ikot siya about 0.0. So, kitang-kita naman na natin kung ano talaga yung distance niya. So, we have 40 pounds. Iikot siya dito. On what direction? Going down siya So, kung tatalian natin siya ng kanyang perpendicular distance, ito yun. And ang ikot niya pag ano. Diba? About 0.0 So, hindi ka pwedeng counterclockwise. Hindi, lalayo ka na dun sa sa 0.0. So, clockwise ang kanyang ikot. Obvious naman, Using trigonometry and geometry, yan. Ang kanyang moment arm is 4 feet plus 2 cosine 30.
We have 229 pounds. Put clockwise. Okay. So, palagay ko yung mga introduction na yan about this moment po ay gets na natin. Now, let's go with the summations. Or sabihin na natin the resultant moment. No? Ang resultant moment, pwedeng pinagsama-sama mo na yung mga series of moments. No? So, there's a technique kung bakit or paano i-resolve yung force or get its moment kung sakali na nahihirapan tayo kunin yung perpendicular distance, yung exact perpendicular distance ng force about the point O. So, ito yung tinatawag nating Varignon's theorem or Varignon's theorem na naimbento ni Varignon noong 1654 to 1722 na yung moment of a force is equivalent to the sum of moment of its components. Yeah. Meaning, pwede nating i-convert into components yung force muna bago natin i-rotate or magkaroon ng moment about point O. Tandaan lang natin na kung ano yung governing natin na positive. For example, clockwise positive. Lahat ng clockwise mo positive. Lahat ng counterclockwise mo ay negative. So, dalawa lang naman yung ikot eh. Ngayon, kapag ang lumabas na sagot ay positive, therefore tama yung assumption natin na clockwise ay positive. So, try natin. For each case illustrated in figure, determine the moment of the force about point O. So, if you can see, meron tayo dito level arm ulit. Kaya lang, medyo naka-italic siya. And naka-illustrate dito yung mga dimensions. Gaya ng haba ng kahoy na to is 3 meters. And with an angle of 30 degrees from horizontal. There is an applied force of 5 kilonewton na naka-angle ng 45 degrees from the horizontal. Now, there is a solution. Okay, pwede na makuha natin yung moment ng force if you can get the D. Kasi, if you could see, this is directly perpendicular na doon sa force. Yan. Kunin mo yung line of action ng force. Pwede mo siyang i-move. Transmissibility. Yan na yung moment niya. Kaya ba nating makuha si D? Of course. Very obvious na parang meron tayong right triangle dito. Yan. Na may hypotenuse na 3 meters. As you can see, may angle ka rin. So, pwede tayong mag-sine. Okay? Sine law. Sine, using sines. So, 3 sine 75. Makukuha mo yung D. Tama ba? D is equal to yan. 3 sine 75. So, actually, yan na yun. You will get this one. 3 sine 75. 2.898. Times mo ng force 5 times 2.898. Moment is equal to 14.49 kilonewton meter. Madali siya, no? So, kaya lang, hindi laging ganyan. Or, pwede rin tayong mag-option 2. No? Kasi hindi naman laging madaling kunin yung perpendicular distance agad-agad dun sa force. So, ang sabi nga, pwedeng option yung magkaroon tayo ng Varignon's theorem. So, solution 2. I-convert mo muna yung force sa kanyang components. Okay? Eto. So, meron tayo ditong Fx tsaka Fy. Okay? Ngayon, pag na-convert mo na, kunin mo na yung mga perpendicular distances ng Fx and Fy. Ito yung sa Fy, mula sa point O. Tapos ito yung mula sa Fx papuntang O. Tawagin natin Y. Okay? Nasusundan? Ngayon, pag kinuha natin yung moments ng forces na to, dalawa na, no? Dalawa na siya. So, kalimutan mo na si force F5 or force 5. Ito na siya eh. Converted na siya sa components. So, sir, bakit kailangan? Di lalong dumami yung force.
Kasi, mas madali na hanapin yung perpendicular distances ng mga components kaysa yung direktang force papunta sa point O. So, yun yung reasoning. So, may mga chances na ganun. No? So, Fy, ano kanyang value? Fx, ano muna yung value niya? Tapos, kunin natin si x tsaka si y. Tapos, i-substitute natin sa ating equation. So, ayoko kayong maging dependent dun sa formula. Kailangan, maintindihan nyo muna yung concept of rotation. So, mangyayari dito, si Fy is going down. Tama? So, dapat sa components, magaling na kayo ha. Fy is going down. Therefore, it will rotate again at about point O with a perpendicular distance x going clockwise. O, nasusundan? Yan. Ito yung kanyang rotation. Yan. About point O. While, yung fx din is going also clockwise. About going to the right naman siya. Pero ang perpendicular distance niya is yung y. So, iikot siya clockwise pa rin. Therefore, if I assume those clockwise direction is positive, okay, I will get the summation of moment about point O. Ibig sabihin, yung moment ng dalawang yan. Yan. Si fx times y, di ba, perpendicular, plus the moment of fy to O, x. Yan, substitute na natin. Ito yung mga values ng x and y. 3 cosine 30. Bakit naging 3 cosine 30? Kasi imagine, ito yung kanyang 3 meters. Ito yung kanyang components. Ito yung 30. Ito yung x. Ito yung y. Diba? Yan. Para siyang triangle. Okay? So, x is 3 cosine 30 and y is 3 sine 30. Now, yung fx naman is 5 cosine 45. Ah, di ba? Then, multiply mo na yung y. And then, 5 sine 45. Okay? Times 3 cosine 30. So, the answer is the same. And it should be the same. 14.49 kilonewton meter. And our rotation is also clockwise. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina. This would be an assumption. Pwede naman yun. Lahat ng clockwise i-assume mong positive. Pero very obvious, parehas naman sila ng direction. So, mag-govern talaga yung clockwise. Pero kung sakali na nag-assume ka ng positive, clockwise, pero ang lumabas sa sagot ay negative. Therefore, baliktad lang. Ibig sabihin, ang ikot niya talaga is counterclockwise. So, may mga ganun tayong cases later on. So, yan po yung Barignon's theorem. So, hindi pa natin siguro ma-appreciate na nagmukhang mahirap yung Barignon's theorem, no? Pero kasi, nakikita nyo pang madali yung pagkuha ng distance D directed dun sa force 5. Sa ngayon, okay pa. Pero baka hindi na sa susunod. So, tingnan natin. Kagaya nito, pangalawa, what I mean kanina is, kaya mo pa bang kunin directly yung perpendicular distance about point O? Kung titignan mo, pag kinuha natin yung moment of force 400 about point O, ganito yung gagawin mo dapat. Kukunin mo yung perpendicular distance niya. Okay? Mula sa line of action ng force para makaikot siya. So, parang transmissibility, papaikutin mo siya or i-move mo yung force papunta dito. So, ito na yung force mo. O, di yan na. Kaya mo bang kunin yung D ng mabilis? So, if you could see, parang kaya naman. Magalap lang ako ng triangle connected doon sa D. Kaya yun. Meron ako ditong 0.2. Yan, sa legs dito. And meron akong 0.4 dito. So, pag nakuha ko yung ating hypotenuse, okay, may D ako dito, pwede. Kaya nating makuha yun, no? Although, meron ka ditong angle 30, may 90 ka dito, pwede mo makuha using trigo. Okay? Kaya lang, mas pipiliin mo ba yon kesa sa Barignon's theorem ako this time? So, this time, I will show you a technique, yung Barignon's theorem nga ulit. Okay? And how convenient
is the Carignan's theorem at this case. So first thing is to get its components. Easy na lang sa'yo manguha ng components. Diba? So, okay. So, linisin lang natin to. Linisin muna natin. Yan. So, papaikutin natin siya papunta sa point O. Yung mga components. So, nung kinonvert ko into components, itong 400, so meron tayong fx tsaka fy. Kunin natin, yung values nila. Okay, madali na lang yan. Tapos tingnan nyo yung line of action ng force fx. Ito siya. Tapos yung line of action ng force fy. Actually, apakadaling tingnan nung kanilang perpendicular distance mula sa point O. Okay? So, yung fy, yung perpendicular distance siya at point O is 0.4. And yung perpendicular distance ni fx sa point O is 0.2. Very obvious, no? So, mas madali ngayon. Ngayon, lahat ng clockwise is positive. So, sa kanilang dalawa, sino yung clockwise? Tama, si fy. Okay? So, ang rotation kasi ni fy, or yung direction niya kasi is downward. And if you rotate that about point O, and tendency niya is umikot siya ng pag ganun. Again, parang nakatali siya dito. So, principle of transmissibility, pwede ko siyang i-move doon. Tapos may 0.4 ako dyan. And tendency yung umikot is clockwise. While, the fx, pwede mo siyang ilipat dito. Imagine lang nililipat mo siya dito using principle of transmissibility. And ang kanyang perpendicular distance is 0.2. And nililipat natin siya doon sa mas madali mong tingnan ang perpendicular distance niya. O, paano naman ang ikot niya? You will not say to ikot ng clockwise din. Away na yon papunta sa O eh. Dapat going to point O. So parang, diba, counterclockwise naman siya. Okay, nailatag ko na sa inyo mabuti. So, therefore, if we take moment about point O, that two forces, uunahin ko yung Fy. At si Fy yung positive. Okay? So, medyo i-revise natin to. Kasi, yan yung restricted formula. Pero sabi ko nga, hindi kayo magde-depend sa formula. So, ang gawin natin, yan. Gawin natin, moment, unahin ko si Fy. Okay? Fy times yung 0.4. Okay? Dahil clockwise siya, positive siya. Next, fx. Fx times 0.2. Perpendicular distance niya sa point O. Pero, counterclockwise siya. Therefore, minus. So, yan dapat. Okay? So, alisin na natin yun. No? Huwag tayo mag-depend sa formula. Pero actually, sinulat ko na lang din yan kasi dito ko naman din siya i-correct. 400 cosine 30, 0.4. Minus 400 sine 45. Bakit sine 45? Dapat 30. Okay, dapat 30. Sorry dyan. Typo lang. So, dapat 30. Okay? So, this time, dahil clockwise si fxy, minus ito. Okay? Okay? So, 400 cosine 30, yun yung fy ha. Ayan, yun yung fy. And 400 sine 30, yun yung fx. Therefore, the answer is 98.56 kilonewton meter. And the rotation is clockwise. Bakit? Positive yung sagot. Okay? Nag-govern yung positive. Lagi bang i-assume, sir, na clockwise positive? Pwede. Pwede. Para dependent ka na dun. As long as dapat bantayan mo yung magiging final answer mo. Kapag negative yung sagot, ibig sabihin, baliktad yung assumption mo. Counterclockwise siya. So, pwede nating isagot doon. Kung sakali lang nag-negative, no? 98.56 kilonewton meter, ibig sabihin hindi nag-fit in doon sa inassume mo. Ang isasagot mo sa akin, or 98.56 kilonewton meter counterclockwise. Counterclockwise. Yan.
Okay, just in case lang. So, thank you. So, sa ngayon, yan muna. And the next part will be our topic couples. So, God bless you and punta tayo sa next video. Let's go! Let the music